Isang mekanikal na tunog ngang pe ang paulit-ulit na naririnig mula sa malayo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata at lumabo ang puting kisame. Sa aking likuran, naramdaman ko ang malami na haplos ng bagong labang kumot. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay sumasaksak sa aking ilong. Oh! Nahulog ako sa hagdanan. Sinubukan kong bumangon. Ngunit hinila ang tubongang ifi sa aking braso. Nagdulot ng mapurol na sakit. Dali-dali kong hinawakan ng aking kaliwang kamay ang aking puson. Naroon pa rin ang bahagyang umbok ng aking tiyan. Nagsisimula pa lang ako sa ika-5 buwan ng aking pagbubuntis. Huminga ako ng malalim, ngunit ang sikat ng araw na sumisilip mula sa bintana ng silid ay hindi man lang nagbigay init sa aking puso. Dahan-dahan kong naalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Ang eksena ay sa lumang bahay ng pamilya ng aking asawang si Marco. Sa Antipolo. Isang lumang bahay na halos 40 taon na. Yari sa kahoy, na kung tag-ulan ay may pumapasok na hangin mula sa siwang ng dingding, at ang pasilyo ay malamig na parang yelo. Nagluluto ako ng tinola para sa hapunan sa kusina. Habang puno ang hangin ng amoy ng gas stove, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa likuran. Hawak-hawak mo pa rin yang walang kwentang tiyan mo. Lumingon ako at nakita si Aling Florinda, ang aking biyenan, na nakatayo, nakahalukip-kip. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking umbok na tiyan, na parang tinitingnan ang isang maruming bagay. Ang aming mahalagang tagapagmana ay hindi maaaring palakihin ng isang babaeng tulad mo. At isa pa, nakaduda kung anak talaga yan ni Marco, hindi ako makapaniwala sa kanyang nasalita. Sa sala, sa likod ng kusina, nakahiga si Marco at nanonood ng TV. Alam kong narinig niya ang malupit na salita ng kanyang ina. Ngunit hindi man lang siya lumingon sa akin. Patuloy lang siyang tumatawa sa palabas sa TV. Aling Florinda, sobra na po kayo. Ang batang ito ay walang dudang akin at akmang sasagot ako at humakbang pasulong nang mangyari ito. Huwag kang sumagot. Ang manipis ngunit matigas na kamay ni Aling Florinda ay malakas na itinula ang aking balikat. Nasa itaas ako mismo ngang matarik na hagdanan. Dumulas ang lumang sahig sa ilalim ng aking paa, at nawalan ako ng balanse. Matapos ang pakiramdam na lumulutang, sunod-sunod na matinding pakabog ang sumakit sa aking likod at balakang. Sa huli, malakas na tumama ang aking ulo, at doon na natapos ang aking alaala. May tunog ng kalansing at bumukas ang pinto ng silid. Isang batang nurse ang pumasok at bahagyang nagulat nang makita akong gising. Gising na po kayo? Tatawagin ko po agad ang doktor. Tila pilit ang kanyang boses. Sa mahinang boses, nagtanong ako, nasaan po ang asawa ko at si Aling Florinda? Ang normal na pamilya ay magbabantay ng magdamag sa tabi ng isang buntis na walang malay. Ngunit umiwas ang nurse ng tingin at ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang hawak na medical chart. Ang pamilya niyo po ay umuwi na kagabi. Ipapaalam po sa inyo ng doktor ang mga detalye mamaya. Matapos sabihin iyon, dali-dali siyang umalis ng silid na parang tumatakas. Naiwan akong nag-isa sa kakaibang katahimikan. Naramdaman kong nahuhumindig ang aking dibdib. Bakit wala sila? May asawa bang iwanan ang kanyang misis na walang malay sa ospital at uwi? Sa paggalaw ng aking tingin, napansin ko ang isang bagay na hindi pamilyar, na nakalagay sa maliit na side table sa tabi ng aking unan. Isang malaking kulay kayumangging sobre na pang-opisina. Maingat kong inunat ang aking braso. Iniwasan ang karayom ng kata, at hinawakan ang sobra. Naramdaman ko ang kakaibang bigat nito. Binaliktad ko ito. Ngunit walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Isang masamang kutob ang gumapang sa aking likod na parang malamig na pawis. Nanginig ang aking mga daliri habang binuksan ko ang bibig ng sobre at hinugot ang laman. Ang unang lumabas ay isang berdeng papel. Ang natatanging kulay nito ay ilang beses ko nang nakita sa mga opisina ng gobyerno. Sa itaas ay nakalimbag sa makapal na fontang petisyon para sa annulment.
At sa kanang bahagi sa espasyo para sa asawa, nakapirma na si Marco sa kanyang maingat na sulat kamay at malinaw na nakatatak ang kanyang pirma, halos mahinto ang aking pahinga. Ito ba ang iniwan niya sa kanyang asawa na walang malay at nakahiga sa kamang ospital? Isang napakawalang puso na pagtrato, na parang nagtatapon ng basura. Mahigpit kong kinagat ang aking ngipin, at kumalat ang mapait na lasa sa aking bibig. Ngunit may isa pang bagay sa loop na sobra. Ang floral na baby book na laging pinahahalagahan kong daladala sa aking bag. Bakit ito narito? Sa sulot ng pabalat ay may selyo mula sa tanggapan ng gobyerno sa Antipolo. Nahikayat akong buksan ang pahina. At dun, sa pahina ng gatalaan ng magulang, may isang bagay na hindi kapani-paniwala ang bumulaga sa akin. Sa puting blangkong espasyo ay may basa na sulat kamay na nakasulat gamit ang makapal na itim na ballpen. Ang batang ito ay hindi namin apo. Lumayas ka na. Walang duda. Sulat kamay iyon ni Aling Florinda. Magsusulat ng ganitong malaswang salita direkta sa isang mahalagang talaan ng buhay. Bago pa ang kalungkutan, isang hindi may paliwanag na takot ang bumalot sa akin. Sila ba ay sadyang nakplano na itulak ako para paalisin ako sa bahay? Habang nakatingin sa akin na nakahandusay at dumudugo sa paanan ng hagdanan? Ano ang iniisip nila? Nang sandaling iyon, isang maikling katok ang narinig, at pagkatapos ay marahas na binuksan ang pinto ng hindi naghihintay ng sagot. Oh, gising ka na pala. Ang pumasok sa silid ay ang asawa kong si Marco. Ngunit wala man lang bakas ng tuwa sa kanyang mukha na parang nagagala sa kaligtasan ng kanyang asawa. Sa halip, may hawak siyang smartphone na may nakahandang kamera at sa kanyang labi ay isang nakakatakot na ngisi na hindi niya mapigilan. Tamang-tama, mayroon akong magandang balita at masamang balita para sa iyo. Sa bawat hakbang niya palapit, naramdaman kong lumalamig ang hangin sa silid na parang yelo. Ang tuno ng kanyang matigas na sapatos na balat na naglalakad sa linoleum na sahig ay nakakairita sa aking tenga. Hindi ang karaniwang amoy ng sigarilyo ang nanggaling sa aking asawa habang lumalapit siya sa kama. Ito ay ang matamis na amoy ng imported na pabango na parang nakakasulasok. Walang ganang hinila ni Marco ang upuang bakal at malakas na umupo. Ang magandang balita ay, buhay ka pa rin. Kung namatay ka, makakaapekto yon sa reputasyon ng kumpanya dahil sa investigasyon ng pulis. Ang buhay ng kanyang asawa ay mas mababa sa kanyang reputasyon at sa rating ng kumpanya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, dahan-dahan kong kinagat ang aking tuyong labi. Walang isang patak ng luha ang lumabas. Ang masamang balita ay ang petisyon para sa annulment. Hindi ka na makakatuntong pa sa bahay namin. Pagod na rin si nanay sa iyo. Nahulog ako sa hagdanan dahil malakas akong itinulak ng aking biyenan. Sinubukan kong sabihin ang katotohanan iyon. Ngunit ang lalamunan ko ay tila nakadikit. At hindi ko may labas ang boses ko. Ang baby book. Si Aling Florinda ang sumulat, hindi ba? Bakit niyo nagawa ang ganoong kalupit na bagay? Nang nagtanong ako sa mahinang boses, tumawa si Marco nang nakakairita. Si nanay ang sumulat? Hindi ba? Hindi kami kailanman kikilalanin ang isang tagapagmana na hindi namin sigurado kung anak ko ba talaga. Iyon ang tama at lohikal na paninindigan. Hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Walang duda na ang batang ito ay anak mo. Manahimik ka. Sino ang maniniwala diyan? At isa pa, ikaw lang ang kusang nahulog sa hagdanan at nagpaingay. Sabi ni nanay, hindi ka niya ginalaw kahit isang daliri. Hindi ka paniwalang kasinungalingan. Ngunit alam kong hindi makakatulong ang pagtaas ng boses at pagsagot. Kami lang asawa ko ang nasa silid na ito. Mahigpit kong hinawakan ang kumot gamit ang aking malamig na kamay at tahimik na tiningnan ang kanyang mukha. Nang sandaling iyon, biglang nak-vibrate ang smartphone na hawak niya. Isang notification mula sa isang babaeng nang nangalang Katrina ang lumabas sa lock screen sa loob ng isang saglit. Hindi ko iyon pinalampas. Hindi lang iyon ang kakaiba.
tiningnan ko ang kanyang damit. Siya, na laging nagsusuot lamang nam ga inihanda kong maayos na plansadong damit, ay nakasuot ng medyo lukot na damit ngayon. At napansin ko ang bahagyang mansa ng foundation sa paligid ng unang butones ng kanyang damit. Ito ay bakas ng makeup ng babae. Ang matamis na amoy NG Pavango, ang babaeng si Katrina, ang gusot na kwelyo, ang mansa. Saan at ano ang ginagawa niya kagabi, habang ang kanyang asawa ay walang malay sa ospital? Nakaduktong-duktong ang maimpormasyon, at naramdaman kong may bumalot na malamig na yelo sa aking puso. Hindi ito kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Ito ay isang matinding put at tahimik na galit. Hindi mo pa siguro nasabihan ang mamagulang mo, di ba? Dali, pirmahan mo na yung papel at umuwi ka na lang sa bahay ng mamagulang mo sa Benguet. Sinadya niyang sabihin ang aking mamagulang ay nasa Benguet, isang probinsya na malayo at kilala sa kanyang klima. Hindi ko maring ipaalam sa aking matatandang magulang ang aking lugmok na kalagayan. Paano kung hindi ako pumirma? Tahimik kong tanong, at malakas siyang bumuntong hininga. Sige na. Kasalanan mo na nagalit mo si nanay. Kaya magpasalamat ka na lang na pinahiwalay ka namin ng walang sustento. Dahil sa sunod-sunod na mapang-abusong salita, sa halip ay naramdaman kong luminaw ang aking isip. Hindi ito ang oras para maging emosyonal at makipagtalo. Wala akong ebidensya. At hindi ko malayang magalaw ang aking katawan. Wala akong magagawa kundi magtiis. Ngayon ang oras upang isabuhay ang lahat ng kanilang salita at kilos. Nang sandaling iyon, isang matandang lalaking nakasuot ng puting uniforma ang pumasok mula sa nakabukas na pinto ng silid. Nakasulat ang doktor Garcia sa kanyang name tag. Excuse me, ako si Dr. Garcia, ang inyong attending physician. Nandito pala ang asawa niyo. Ang ngamatang doktor, sa likod ng makapal na salamin, ay walang ngiti. Malinaw na nakikita ang tahimik na paghatol sa asawa na umuwi kagabi. Iniwan ang kanyang walang malay na asawa. Ah, Dok, kailan po siya makakauwi? Gusto ko na po siyang pabalikin sa kanyang magulang. Hindi man lang naaalala. Sinagot ni Marco ang doktor, na bumuntong hininga ng maliit ngunit malinaw. Bago tayo mausap tungkol sa pag-uwi, may mahalaga kaming kailangan sabihin sa inyong dalawa. Ang boses ng doktor ay mababa at may matinding bigat. Nakaligtas po ang buhay ng inyong misis. Ngunit, tungkol sa inyong anak na ipinag-alalang Ginoo, mayroong katotohanan na lumabas sa blood test kagabi. Nawala ang ngisi sa mukha ni Marco. Binuksan ni Dr. Garcia ang binder na hawak niya at dahan-dahang inabot ang isang kopya ngang resulta ngang pagsusuri sa amin. Gino, naunawaan niyo ba ang ibig sabihin ngang resulta ngang pagsusuring ito? Sa sandaling makita ang ilang pulang numero at alpabeto na nakatatak sa sulok ng dokumento, biglang lumamig ang hangin sa silid at isang hindi kapanipaniwalang katahimikan ang bumalot. Ang mababang tunog ng motor ng air purifier ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. May tunog ng papel na ikinakamay sa kamay ni Dr. Garcia. Ang malamig na hangin na pumasok mula sa siwang ng bintana ay dahan-dahang humaplos sa aking mukha. Si Marco, nakasandal sa upuan, ay walang ganang sumilip sa hawak ng doktor. Ang mansa ng foundation sa kwelyong kanyang polo ay malinaw na nakikita sa ilaw ng fluorescent na nagpapatingkat sa bahid. Ano yan? Blood test yan. Kaya nga sinasabi kong hindi ko yan anak. Bilisan niyo na ang proseso ng paglabas. Malalate na ako sa trabaho. Hindi man lang itinatago ang kanyang pagkadismaya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dr. Garcia. Ang kanyang mata, sa likod nga makapal na salamin, ay tahimik na inoobserbahan ang walang utak na lalaki sa kanyang harapan. Sa ospital na ito, nakaimbak ang detalyadong blood data and emergency surgery na ginawa sa inyo 5 taon na ang nakaraan dahil sa appendicitis. Ibinunyak ng doktor ng walang emosyon sa isang malamig na boses. Kagabi, nang dalhin ang inyong misis na walang malay upang matiyak ang kaligtasan ng ina at ng sanggol,
Ginawa namin ang pagsusuri sa blood type at chromosome ng sanggol. Tingnan niyo ang bahagi nga ama. Sinundan ni Marco ang utos nege doktor at walang ganang, ibinaba ang kanyang tingin. Sa tabi ne sunod-sunod na numero at alpabeto ay may isang seksyon na malakas na nakabox. Dito ay malinaw na nakasulat ang pangalan ni Marco at na ang kanyang napakabihirang antibody system ng dugo ay ganap na tukma sa blood type ng sanggol. Bukod pa rito, sa ibaba, nakasad ang DNA matching rate na 99.9% sa isang napakakumpleto na numero. Isang walang saysay na tuno ang lumabas sa bibig ni Marco. Ang nakakatakot na ngiti na nakakabit sa kanyang mukha kanina ay biglang nawala. Sa halip, lumabas ang isang ekspresyon na parang isang batang takot na takot sa isang hindi maunawa ang bagay. Sa susunod na sandali, hindi natural na bumaksak ang kanyang noo at ang kanyang dalawang tuhod. Bumaksak si Marco sa linoleum na sahig na may malakas na tunog. Parang biglang nagelo ang hangin sa silid. Nanginig ang kanyang katawan habang nakahiga siya sa sahig. Ang matamis na amoy ng imported na pabango na kanina'y lumulutang ay napalitan ng maasim na amoy ng pawis na nanggagaling sa kanya. Nahulog mula sa kanyang kamay ang berdeng petisyon para sa annulment at bumaksak sa sahig na parang isang patay na dahon. Naintindihan ko ng husto kung bakit siya nang hina at nagulantang. Para kay Aling Florinda, na mas pinahahalagahan ang engrandeng altar at libingan ng mga ninuno sa lumang bahay sa Antipolo, ang unang apo ay isang ganap na mahalagang nilalang. Ginamit nila ang paratang na hindi dugo aming pamilya bilang isang malaking dahilan para paalisin ako ng walang anuman. At tiyak na plano niya na magsimula ng bagong buhay kasama ang babaeng si Katrina na walang obligasyon. Ngunit, napatunayan na siyentipiko na ang batang ito ay walang duda na ang nag-isang lehitimong panganay na anak. Kung mapanganib ang buhay ng kanyang mahalagang apo dahil sa kanyang pagtulak, ano kaya ang mangyayari kay Aling Florinda? Siya, na mas inaalala ang mga tingin ng komunidad at ng mga kapitbahay, ay itutulak ang lahat ng responsibilidad kay Marco at sisihin siya para sa kanyang sariling kapakanan. Naramdaman ni Marco na ang kanyang perpektong plano ay gumuho ng tuluyan. Ang bastos na sulat na lumayas ka, na nakasulat sa floral na baby book na nakalagay sa side table. Hindi ito sumpa sa akin, kundi naging ebidensya na nagtutulak sa kanila sa isang sitwasyon na walang takas. Hindi. May mali rito. Sabi ni nanay, may kalaguyo raw siya. Ang boses ni Marco, na nakahiga pa rin sa sahig at desperadong nahahanap ng dahilan, ay labis na malungkot. Ngunit walang awa si Dr. Garcia. Walang pagkakamali sa medikal na katotohanan. At may isa pa akong kailangan sabihin. Ibinuklat ng doktor ang isa pang medical chart na hawak niya. Tungkol sa anggulo ng masugat at pasa sa likod at balakang ng misis. Hindi ito masugat na dulot ng aksidenteng pagkadulas. Ito ay malinaw na ebidensya na sadyang itinulak siya ng malakas mula sa likuran. Sa mga salitang iyon, humugot si Marco ng hininga. Mula sa kama, tahimik kong tiningnan ang aking asawa na nakahandusay sa sahig. Isang tao na pinagkatiwalaan ko bilang pamilya hanggang kahapon, at pinilit kong mahalin, kahit na pinagtitiisan ang mga walang kabuluhang salita. Ngunit ngayon, wala ng kalungkutan o pagsisisi sa aking puso. Ito ay isang tahimik na desisyon, malamig at malinaw na parang yelo. Hindi ko nahahayaan na gawin nila ang anumang gusto nila sa aking buhay at sa buhay na ito sa aking sinapupunan. Doktor, dahan-dahan kong iginalaw ang aking kamay na may nakakabit na IV at pilit kong inilabas ang aking boses. Tahimik na lumingon sa akin si Dr. Garcia. Mari ko po bang makuha ang resulta no pagsusuryatang medical certificate no aking masugat? Tinanggap ng doktor ang aking direktang tingin at malalim na tumango, malakas na sinabing, nakahanda na po. Nang sandaling iyon, parang bumiyak sa katahimikan ng silid, nagsimulang umalingaw-ngaw ang malakas na ringtone ng smartphone ni Marco na nakahulog sa sahig. Ang pangalang Aling Florinda ay kumikislap sa screen. Siguro ay nagmamadali siyang tumawag. Kung nagtagumpay ba ang plano niya? O kung patay na ako?
Nang inabot ni Marco ang kanyang nangingini na kamay sa smartphone para sagutin, iyon mismo ang sandali. May mahinahong katok ang narinig, at tahimik na bumukas ang pinto ng hindi naghihintayang sagot. Bago kayo sumagot sa telepono, maaari ko bang kausapin kayo sandali? Nakatayo doon ang isang matandang lalaking nakasuot ng hindi pamilyar na gray suit na may matatalim na mata. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang gamit na itim na police notebook. Isang mapurol na tunok ng paksara ng itim na leather na notebook ang umalingaw-naw sa tahimik na silid. Ang amoy malamig na hangin sa labas at bahagyang amoy ng ulan ay nanggaling sa gray suit. Sumilip ako sa labas ng bintana at napansin na umabot na pala ang kulay abong ulap at nagsimula na ang maliliit na patak nga ulan na tumatama sa salamin. Ako si SPO Satu Morales mula sa Antipolo Police Station. Ipinakilala ng matandang investigador ang kanyang sarili sa isang tahimik ngunit matibay na boses. Mayroon siyang malalim at seryosong mata na tila nakarinig ng hindi mabilang na kasinungalingan at dahilan sa loop nga maraming taon. Si Marco na nakahiga pa rin sa sahig ay hindi makakilos na parang isang palaka na tiningnan ng ahas. Ang kanyang smartphone ay patuloy pa ring umalingaw-ngaw. Kumikislap ang pangalang Aling Florinda sa screen. Sagutin mo. Nag-aalala ang nanay mo. Hindi ba? Sumenyas si SPO Satu Morales gamit ang kanyang baba. Nanginig ang mga daliri ni Marco habang tinatap niya ang screen at sinubukan itong ilagay sa kanyang tenga. Pwede po bang ilagay niyo sa speaker? Gusto kong malaman ang sitwasyon. Sa malamig na salita investigador, napatalon si Marco at pinindot ang speaker button. Marco, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko ng ilang beses? Ang hysterical at mataas na boses ni Aling Florinda ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Kaya, ano na? Pirmahan na bambabang yan ang annulment papers ha? Talaga. Nagpaingay lang siya ng mahulog sa hagdanan, nakakahiya sa mga kapitbahay, hindi ako makalabas ng bahay. Isang malamig na boses na walang bahit ng pagsisisi. Mahipi kong kinuyom ang aking malamig na kamay sa ilalim ng kumot. Kapag kinontak kang gulis sabihin mo ng maayos ha. Sabihin mo na lang na aksidente lang ng babaeng yan. Ayokong paratangan na malakas ko siyang itinulak mula sa likuran. Biglang umintuang hanggang sa silid. Sa sobrang pagmamadali, nasabi ni Aling Florinda mismo ang salitang malakas na itinulak. Ah, hindi nanay. Sinubukan ni Marco na putulin ang tawa ng magmadali. Ngunit mabilis na inilabas ni SPO Satu Morales ang kanyang kamay at pinigilan siya. Kumalat sa aking dibdib ang isang bagay na parang itim at malamig na tubig putik. Walang kahit katiting na konsensya para sa asawa ang kanyang anak na nagluwal sa kanilang tagapagmana. Sa halip, ang nasa isip lang niya ay ang reputasyon sa komunidad at ang kanilang sariling kapakanan. Ito ang tunay na mukhang ang pamilya na pinagtiisan ko at pinagsilbihan sa lupeng 3 taon. Tiningnan ni SPO Satu Morales ang smartphone na naputol ang tawag, pagkatapos ay dahan-dahang humarap sa akin. Ginang, batay sa tunog ng telepono ngayon at sa medical record ng doktor, itatanong ko sa inyo. Kagabi, itinulak kayo ng inyong biyenan mula sa hagdanan. Tama po ba? Ang kanyang direktang tingin ay tumagos sa akin. Kung tumango ako ngayon, agad na dadapin si Aling Florinda sa kasong assault. Si Marco ay tinitigan ako ng galit na galit. Ngunit ang aking isip ay nakakagulat na malinaw. Kung si Aling Florinda lang ang aking isusuko sa pulis ngayon, mananatili si Marco na walang alam at walang kinalaman. At tiyak na makikipag-ugnayan siya sa babaeng si Katrina. Tatakasan ang aking sustento. At mamumuhay ng maluwag. Hindi ko kailanman papayagan ang ganong maginhawang wakas. Kailangan kong mahanda upang tuluyan at walang takas na sirain ang lahat ng kanilang pinahahalagahan. Ang kanilang ari-arian. Ang kanilang reputasyon, at ang kanilang pangarap ng bagong buhay. Hindi ko po alam. Dahan-dahan kong iniling ang aking ulo sa mahinang boses. Ang sakit pong ulo ko. At hindi ko masyadong maalala ang nangyari kagabi. Pakiramdam ko. Ako po mismo ang nadulas. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang lumabas sa bibig ni Marco. Sumimangot si Dr. Garcia.
Ngunit nang makita niya ang aking tahimik na mga mata, tila may napansin siya at nanahimik. Ganun po ba? Hindi niyo kailangan pilitin ang inyong sarili na maalala. Bahagyang ibinaba ni SPO1 Morales ang kanyang tingin, tila nadidismaya, at inilapak ang isang puting calling card sa side table. Kung may maalala po kayo, maaari po kayong tumawag anumang oras. Maaari po kaming kumilos anumang oras. Matapos sabihin niyong, umalis ang investigador sa silid. Matapos umalis ang investigador, ipinakpak ni Marco ang alikabo sa kanyang pantalon at biglang bumalik sa kanyang mapakmataas na saloobin. Kita mo na, ikaw lang ang kusang nahulog. Hindi ba? Ang gulo mo. Malamang na inis siyang bumulong. Pagkatapos ay pinulot ang berdeng petisyon para sa annulment na nakahulog sa sahig at ibinalibak muli sa side table. Kung anuman, pirmahan mo na yung papel bago bukas. Pupunta na ako sa trabaho. Umalis yang ang silit ng nakmamadali. Nang hindi man lang tinitingnan ang aking mukha, habang inaayos ang kanyang gusot na kwelyo. Ang amoy lang imported na pabango ang nanatili na parang nakakasulasok. Sa silit na naiwan akong nag-isa, muling umaling-awngaw ang mekanikal na tuno. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang batang nurse kanina. May dalang malaking paper bag. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Ito po ang magamit na dala niyo nang dalhin kayo sa emergency room. Ang ibinigay niya nang may pahingi ng paumanhin ay ang pamilyar na kulay kayumangging tote bag na dala ko nang mamili ako ng hapunan kahapon. Salamat po. Nagpasalamat ako at binuksan ang bibig ng bag sa kama. Sa loop, kasama ng pamilyar na pitaka at panyo, ay may isang bagay na hindi ko kailanman inilagay dun. Ito ay isang maliit na pink na papel na card. Sa gulo matapos akong matumba. Malamang na aksidente itong nahulo mula sa bulsa ni Marco at napunta sa aking bag. Nangining ang aking mga daliri habang binaliktad ko ang card. Naroon ang selyong isang sikat na maternity clinic sa BGC. At nang makita ko ang pangalan na nakasulat sa espasyo ng pasyente, naramdaman kong biglang bumalik ang lahat ng dugo sa aking katawan. Nagsimula nang marinig ang maliliit na tunog ng pagtama ng ulan sa bintana. Hindi ko namalayan. Umulan na ng malakas sa labas, at ang kulay abo na ulan ay malamig na nagbasa sa bintanang silit. Nakaupo ako sa kama, nakatingin sa maliit na papel na card sa aking kamay. Ang makintab na kulay pink, na makapal na papel na hinawakan ko sa aking daliri. Ito ay isang consultation card mula sa isang sikat na high-end maternity clinic sa BGC. Sa harapan ay may kaibig-ibig na ilustrasyon ng sanggol. At sa espasyong pangalan ng pasyente ay nakasulat sa maayos na sulat kamay ang pangalan ng isang hindi kilalang babae, Katrina Reyes. Binaliktad ko ang card at nakita ang ilang nakaselyong petsa ng susunod na appointment. Nang makita ko ang mapetsang iyon, humugot ako ng kaunting hininga. Tuwing ikalawa at ikaapat na Biyernes ng gabi. Iyon ay ganap na tugma sa mga araw na laging umuwi si Marco ng hating gabi. Sinasabing humaba ang kanyang executive meeting. Habang ako ay nahahanda ng hapunan sa malamig na kusina ng lumang bahay sa Antipolo, pinagsasabihan ni Aling Florinda, ang aking asawa ay naglalakad sa makulay na bayan ng BGC kasama ang babaeng si Katrina para sa kanyang maternity check-up. Bukod pa rito, sa likod ng transparent na plastic case kung saan nakalagay ang consultation card, may nakasingit na maliit na nakatuping resibo. Nang buksan ko ito, nakasaad ang halagang 5,500 bilang reservation fee. Ang pangalan ng nabayad gamit ang credit card ay walang duda na si Marco. Wala akong ni isang bulak o prutas na bisita sa aking silit, gayon pa man. Walang pag-alangan na nagbayad ang aking asawa ng malaking halaga para sa maluho na panganganak ng kanyang kabit. Nagkaduktong-duktong ang mga impormasyon sa aking isip ng nakakatakot na kalinawan. Ang dahilan kung bakit si Aling Florinda ay nagpasyang hindi apong kanilang pamilya ang aking anak at pilit akong pinaalis sa bahay. Hindi lang ito simpleng pambubuli sa manugang. Alam niya na mula pa sa simula na may kabit ang kanyang anak at mayroon silang bagong anak. Hindi ko alam kung mayaman ba ang pamilyang babae o isa lamang itong bata at sunod-sunuran. Ngunit para kay Aling Florinda, ang pagpapaalis sa akin na hadlang sa kanila at ang pagtanggap kay Katrina,
Bilang bagong manugang ay ang perpektong plano. Kaya, kahit itinula niya ako, walang bahid ng pagsisisi at agad niyang naisip ang berdeng petisyon para sa annulment. Nang sandaling iyon, may malamig na tunog ang narinig sa aking dibdib. Ang tunog magatanikala na nakagapos sa akin, na kailangan kong maktiis bilang pamilya, ay nakadurok-durok. Tahimik akong huminga at hinugot ang isang gamit na passbook mula sa ilalim ng tote bag. Kakapasok ko lang sa maliit na bangko sa sentrong Antipolo matapos mamiling hapunan kahapon. Ang passbook na ito ay dapat na naglalaman ng perang unti-unti kong inipon para sa aking anak at sa kanyang pag-aral sa hinaharap. Nanginig ang aking madaliri habang binubuklat ang pahina. Nang makita ko ang huling transaksyon, isang withdrawal kahapon ng umaga. Biglang nawala ang lahat ng dugo sa aking katawan. Withdrawal. Ang 3 million? Sa espasyo ngang balanse ay naiwan ang ilang libong piso, isang malungkot na numero, 53,000. Ito ang perang inipon ko sa loob ngang 3 taon simula nang ikasal ako, nang hindi bumibili ng sarili kong damit, nagsusuot ng lumang sapatos, at nagtitipid sa mga sale sa supermarket. Noong taglamig, kahit ang gas para sa lumang gas stove ay tinitipid ko, at nangingini ako sa lamig habang nagluluto. Ito ay kristal na pawis ng libu-libong paghihirap. Iyon ay ini-withdraw ni Marco lahat. Bago ako itula sa hagdanan. Malamang ay nagamit na iyon para sa pondo para sa bagong buhay niya at ni Katrina o sa down payment para sa isang mamahaling tsondo. Walang isang pata ng luha ang lumabas. Ang damdamin ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay ganap nang nawala sa aking puso. Sa halip, napuno ito ngang isang tahimik at malamig na galit na parang isang pinatalas na talim. Kinuha ko ang smartphone na nakalagay sa side table. Binuksan ko ang camera at binago ang settings upang walang shutter sound. At isa-isa kong kinuhanan ng litrato ang pink na consultation card, ang resibo na nakakahalaga ng 5,500 at ang pahina ng passbook na walang laman na balanse. Mahigpit kong hinawakan ang aking kamay nang hindi nanginginig upang malinaw na mabasa ang mga letra. Ang lahat ng galarawang ito ay inilagay ko sa isang secure na cloud folder at nilagyan ng lock. Hindi na ako ang kawawang babae na umiyak na lang at sumusuko. Para protektahan ang mahalagang buhay sa aking sinapupunan, at para ipaalam sa pamilyang iyon ang bigat ng kanilang kasalanan, dito magsisimula ang aking tahimik na paghihiganti. Nang matapos kong kunan ng larawan ang lahat ng ebidensya at itago, ang passbook at consultation card sa ilalim ng bag. Nang sandaling iyon, biglang na-vibrate ang smartphone na hawak ko. Tiningnan ko ang screen at may natanggap akong maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Maingat kong pinikit ang aking mga mata at binuksan ang mensahe. Ang lumabas sa screen ay isang larawan. Isang bago at maliwanag na sala, parang isang model unit. Dun, makikita si Marco at isang batang babae na may malaking tiyan, na makasama at nakangiti ng maluwag. At sa ilalim ng larawan ay may ganitong maikling mensahe. Hi, ako si Katrina. Pakibilisan niyo nang ilabas ang annulment papers at lumayas na kayo sa bahay namin? Ang anunsyo sa ospital na nagsasaad ng oras ng tanghalian ay umaling-aw-ngaw sa silid. Ang maliliit na tunog minaga sa patos na gumaaga minaga nursena naglalakat sa pasilyo ay mahinang naririnig. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama ay nakalagay ang pagkain ng ospital sa plastik na lalagyan. Ang amoy ng maligamgam na herbal tea ay nanggagaling sa kupas na berdeng tasa. Itinulak ko sa tabi ang pagkain na hindi ko man lang ginalaw, at nakatingin lang sa smartphone na hawak ko. Sa screen, makasama at nakangiti ng maluwag ang isang hindi kilalang babae at ang aking asawa. Lumayas na kayo sa bahay namin. Ang napakawalang sensitibong mensahe mula sa babaeng nagngangalang Katrina. Sa normal na sitwasyon, baka nagwala na ako at umiyak. Ngunit ang nasa puso ko ngayon ay isang malamig at malinaw na katahimikan na parang yelo. Sa halip na galit, naramdaman ko na lang ang pagkabigla at isang malamig na ngisi sa aking labi. Malamang ay hindi niya napansin kung gaano siya kagaga.
Ang direktang pagpapadalang larawan gambagong bahay at mga salita na may malinaw na masamang intensyon sa asawang gabit. Iyon mismo ang tiyak na ebidensya na pinakagusto kong makuha. Kinunan kong ilang screenshot ang screen gamit ang aking kalmadong daliri na hindi nanginginig at inilipat ko ang lahat ng larawan sa secure na cloud folder kung saan nakaimba ang aking maresipa. Ito ay upang matiyak na hindi mawawala ang ebidensya kung sakaling kunin ang aking smartphone. Bigla, napansin ko ang kakaiba sa background ng larawan sa screen at dahan-dahan kong pinalaki ang larawan gamit ang dalawang daliri. Sa likod ng dalawa ay makikita ang maputing kurtina at isang mamahaling glass dining table. Nang makita ko ang mga bagay na nakalagay ng walang ayos sa mesa, bigla akong huminto sa pahinga. Isang pamilyar na kulay kayumangging paper bag. At sa tabi nito, malinaw na nakikita ang aking gamit na passbook ng bangko. Sa pabalat ay makikita ang logo ng isang maliit na kooperatiba ng Kredito Santipolo. Ito ang passbook na naglalaman ng 53,000 na inipon ko nang may pagtitipid sa loob ng 3 taon. Bukod pa rito, nang igalaw ko ang aking tingin sa tabi, napansin ko ang mga numero sa digital clock na nakalagay sa TV stand. Ang petsa at oras na nakasaad doon ay ika, 22:15 kagabi. Iyon mismo ang oras kung saan ako walang malay na dinala sa emergency room at nagpapalit-palit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang namamatay ang kanyang asawa, ang aking asawa ay nakangiti kasama ang kanyang kabit sa bagong bahay nito, napapaligiran ng ma-furniture na binili gamit ang pera ng kanyang asawa. Ang aking lalamunan ay bumigat at tumigas na parang nakalulon ng malamig na bato. Ito ang tunay na mukhang taong pinakatiwalaan ko. Wala nang pangangailangan para sa kahit kaunting awa. Ngunit may limitasyon ang magagawa ko ng mag-isa sa kamangang maliit na silid na ito. Maaari silang maghain ng annulment papers nang walang pahintulot at itapon ang aking magamit dahil hindi ako makagalaw. Kailangan kong mauna. Huminga ako ng malalim at binuksan ang screen ka phone book. At dahan-dahan kong tinap ang numero ng aming bahay sa Bengue. Ang mechanical na ringtone ay umalingaw-naw sa tahimik na silid. Naisip ko ang lumang itim na telepono sa sala ng aming bahay. Maya-maya, may malakas na tunog. At kumonekta ang tawag. Hello? Ang boses na narinig ko ay bahayang paus mababa at kalmado. Ito ang aking tatay Ben, na nagpapatakbo ng isang maliit na hardware store sa Benguet. Sa sandaling marinig ko ang kanyang kalmado at may diin na boses, pakiramdam ko'y luluwag ang nakakagapos na lubid, at sumakit ang likot ng aking ilong. Tatay, ako po ito. O Sofia, bakit? Bihira kang tumawak ng ganito tanghali. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao sa ilalim ng kumot at pilit na nilunok ang aking umiyak na boses. Kung iyak ako dito, magiging isang kawawa akong anak lang ako. Hindi na ako ang mahinang babae na umiyak na lang at sumusuko. Huwag po kayong magugulat. Nasa ospital po ako ngayon. Nahulog po ako sa hagdanan. Sinubukan kong sabihin ang katotohanan ng walang gaanong emosyon. Na itinula ako ni Aling Florinda. Naligtas ang aking anak na nakikipa sa buwatan ang aking asawa sa kanyang kabit upang paalisin ako ng walang anuman at nakinuha ang aking pera ng walang pahintulot. Hindi nagsalita si tatay hanggang matapos akong magsalita. Tumango lang siya ng maikli. Ganun ba? Naramdaman ko na dahan-dahang bumigat at lumamig ang hangin sa kabilang linya. Tahimik si tatay nun paman, ngunit kinamumuhian niya ang mga kasinungalingan at ang mga bagay na lumalabag sa karapatan ng tao. Ano kaya ang iniisip niya sa kalupitan na naranasan ng kanyang anak? Matagal na katahimikan ang sumunod. Ang ngapatangulan ay dahan-dahang dumausdos sa bintanang silid. Maya-maya, nagsalita si tatay sa isang mababa, ngunit nakakatakot na tahimik na boses. Aba ngayon, nakaugnay na ang lahat ng kuwento mo. Sa hindi inaasahang salita, napatanong ako. Kaninang umaga, maaga, tumawag sa tindahan natin si Aling Florinda.
Mukhang nagmamadali siya. Naramdaman kong ginapangang malami na bagay ang aking gulugot sa mga salita ni tatay. Nakplano na si Aling Florinda na tawagan din ang aming bahay. Anong sabi ni Aling Florinda? Tanong ko. At bumuntong hininga si tatay at nagsabi ngang hindi ka panipaniwalang masalita. Ang anak mo ay nakipag-ugnayan sa isang hindi kilalang lalaki at umalis ng bahay. Dahil pinagtaksilan niya ang mahal naming anak, kailangan nating magbayad ng amilatingati mariburu koma. Bilang danyos perwisyo, yon ang sinabi niya. Mula sa malayo, naririnig ang tunog ng sirena na paulit-ulit. Sa labas ng bintana na nabasa ng ulan, makikita ang kulay abong kalangitan na walang katapusan. Dahan-dahan akong huminga ng tuyong hangin sa silid, at ang amoy ng starch sheets ay humaplos sa aking ilong. Tahimik akong naktiis sa malamig na haplos ng smartphone sa aking tenga. Ako? May kalaguyo at umalis ng bahay? Sa aking pagtanong, sumagot si tatay sa kabilang linya sa mababa at kalmado nitong boses. Oh, ganon nga. Ang kuwento ni Aling Florinda, ang aking biyenan, ay napakasarili at malupit. Sabi niya, nakipag-ugnayan daw ako sa isang hindi kilalang lalaki at tumakas kasama ang aking magamit kagabi. At para aliwin ang kanyang anak na labis na nasaktan, unilaterally siyang humingi ng 53,000 mula sa aming bahay bilang danyos perwisyo. 53,000. Sa sandaling marinig ko ang numerong iyon, nagkaduktong-duktong ang lahat ng impormasyon sa aking isip na naging isang itim at malamig na linya. Ang 3 million ang aking kristal na pawis na ini-withdraw ni Marco mula sa aking account bago ako itulak sa hagdanan. Iyon ay balak nilang kunin at ilagay sa kanilang bulsa bilang danyos perwisyo na ipinabayad ko sa aming bahay. Upang itago ang pagnanakaw ng kanyang anak at ang kanyang pakikipag-ugnayan, pinasama nila ako bilang isang makasalanan. At nang walang bahid ng pagsisisi, makakakuha sila ang pondo para sa kanilang bagong buhay. Iyon ang nakakatakot na plano ni Aling Florinda, na mas pinahahalagahan ang reputasyon sa komunidad at ang dangal ng panganay na anak. Ngunit nakakagulat na kaumado ang aking puso. Hindi ko magawang magtaas ng boses at umiyak. Dahil bago pa ang galit o kalungkutan, isang malamig na paghamak ang bumalot sa aking dibdib sa kanilang kawalan ng kahihiyan. Tatay, pasensya na po. Dahil sa kakaibang tawa na iyon, nakaranas po kayong hindi magandang karanasan. Nang tahimik akong huminging ang paumanhin. Bumuntong hininga si tatay sa kabilang linya. Hindi mo kailangan huminging ang paumanhin. Nagtatrabaho ako sa hardware store sa Benguet ng matagal na. Kahit sa telepono lang, alam ko agad kung sinungaling ang kausap ko. Ang boses ni tatay ay may bahagyang, ngunit matibay na galit. Ang tunog ng lumang orasan ay mahinang naririnig mula sa kabilang linya. Bukod pa rito, may isang malaking pagkakamali ang nanay nila. Ang pangalan ng bank account na tinukoy para sa paglilipat ay malinaw na kakaiba. Humugot ako ang hininga sa mga salita ni tatay. Kung humihingi ng normal na danyos perwisyo, ang account ni Marco ang dapat nilang itukoy. Ngunit ang nga salita na lumabas sa bibig ni tatay ay mas malayo sa aking imahinasyon. Ang pangalan ay Katrina Reyes. Nagbigay siya ng mahinang dahilan na magiging problema daw sa tax declaration kung account ng kanyang anak. Nang sandaling iyon, naramdaman ko na parang may malamig na yelo na dumikit sa aking gulugod. Tinukoy ni Aling Florinda ang account ng kabit bilang paglilipatan ng pera mula sa aming bahay. Ibig sabihin, hindi lang si Aling Florinda ang nagsisinungaling para protektahan ang kanyang anak. Mula pa sa simula, kinikilala niya ang presensya ni Katrina at ganap silang nakipagsabuatan upang dayain ang aking matatandang magulang. Sino ang maglilipat ng mahalagang pera sa account kang isang hindi kilalang babay? Sobra akong nabigla at nawalan akong salita. Bahagyang nawala ang bigat sa aking balikat sa malakas na salita ni tatay. Sa ilalim ng kalangitan ng Benguet, malayo sa akin, tahimik na sinusuri ni tatay ang sitwasyon ng hindi ko nalalaman. Makikinig ka, ha? Nang marinig ko ang kwento mo, sinadya kong pumunta sa opisina ng gobyerno kaninang umaga, nang bumukas ang nga ito. Sa mga salita ni tatay,
Nagulat ako. Nagsumite ako nga. Sinumpa ang salaysay ngang pagpapawalang. Bisa ng annulment. Ito ay isang legal na proseso upang maiwasan ang opisina ng gobyerno na tanggapin ang annulment papers ng walang pahintulot. Habang ako ay nag-isa sa silid, takot sa berdeng papel na iyon at sa pananakot. Nagtayo na pala si tatay ng isang matibay na depensa. Naramdaman kong dahan-dahang kumalat ang init sa aking dibdib. Hindi mo na kailangang mag-alala na mawawala ang iyong status ng walang pahintulot. Isipin mo lang ang iyong sarili at ang mahalagang buhay na ito sa iyong sinapupunan. Mula pa nun, tahimik at awkward si tatay. Sa kanyang tahimik at mainit na boses, bahagyang nanginig ang nakakagapos na lubid sa aking puso. Ngunit hindi pa ako maaring umiyak. Kung titigil ako dito, mangyayari ang gusto nila. Salamat, tatay. Hindi na ako susuko. Babayaran ko sila sa kanilang ginawa gamit ang mga ebidensyang nakalap ko. Nang tahimik, ngunit malinaw kong ipinaalam ang aking desisyon. Malalim na tumango si tatay. Oo, tama yan. Sa totoo lang, nagpatulong ako sa isang kaibigan nun pa. Inihanda ko na ang sitwasyong ito. Malamang ay papalapit na siya sa silid mo. Habang sinasabi iyon ni tatay. Nang sandaling iyon, may 3 regula na katok sa pinto ng silid. Puwede po bang pumasok? Ang narinig ko mula sa labas ng pinto ay isang malakas at malinaw na boses ng babae. Bago pa ako sumagot, dahan-dahang bumukas ang pinto at isang tao na nakasuot ng mayos na gray suit ang nagpakita. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang gamit na makapal na leather na briefcase at isang puting sobre. At sa kanyang dibdib ay kumikinang ang isang maliit na badge na hugis sunflower na ginto. Biglang lumamig ang hangin sa silid. May mahinang amoy ng ulan ang nanggaling sa bahagyang basang wool coat. Sa isang malakas na tunok, inilagay ang makapal na leather na briefcase sa side table. Ang babaeng nakasuot ng mayos na gray suit ay direktang nakatingin sa akin at tahimik na yumuko. Magandang araw. Araw, ako po si Otti. Mendoza ang abogado na inatasyang ninyong tatay mula sa Benguet. Ang kanyang boses ay mababa, kalmado, at may kakaibang bigat na nagpapakalma sa pusong nakikinig. Ang malit na badge na hugis sunflower na kumikinang. Sa kanyang dibdib ay nagpapalabas ng malamig na liwanag na nagre-reflect sa ila ng fluorescent. Sa smartphone na nakadikit sa aking tenga, nagbigay ako ngang maikling pasasalamat kay tatay. Ipaubayo mo na sa mga eksperto. Sabi lang ni tatay at tahimik na ibinaba ang tawag. Umupo si Etty Mendoza sa upuang bakal at agad na kinuha ang makapal na file at notebook mula sa kanyang briefcase. Narinig ko na po ang pangkalahatang sitwasyon mula sa tawa ng inyong tatay. Ngunit bago tayo magpatuloy sa legal na proseso, kailangan nating kumpirmahin ang tumpak na katotohanan at ebidensya. Ang kanyang pananalita ay tumpak, walang pinapanigan, at walang nasasayang na salita. Dahan-dahan akong tumango, at bahagyang umupo sa kama. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya ang lahat ng nakalap kong ebidensya. Una, ang floral na baby book kung saan isinulat ni Aling Florinda ang bastos na salitang, "Lumayas ka na." Pangalawa, ang medical certificate na inihanda ni Dr. Kasi kanina, na naupapakita ng kapegas na pagtulak mula sa likuan, at ang DNA test result. At ang malarawan ng history ng walang lamang passbook at ang walang sensitibong mensahe mula sa babaeng si Katrina na nakaimbak sa aking smartphone. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ate Mendoza habang siya ay tahimik na sumusulat sa notebook. Sa kanyang profesional na pamamaraan ng pag-verify ng bawat pirasong ebidensya, naramdaman kong dahan-dahang nagbabago ang aking pagdududa tungo sa matatag na kumpiyansa. Ngunit, nang makita niya ang larawan ng bagong bahay na ipinadala ni Katrina, biglang huminto ang kanyang panulat. Ang tanawin na makikita mula sa bintana sa larawang ito, pamilyar sa akin.
Ang kanyang matatalim na mata ay napansin ng maliit na pulang karatula ng supermarket at ang natatanging poste na kuryente na nakikita sa background ng larawan. Maari po ba akong humingi ng counting oras? Mabilis na kinuha ni Attu Mendoza ang kanyang smartphone at sinimulang suriin ang isang database na parang real estate. Sa silid ay naririnig lang ang mahinang tunog ng ulan at ang maliit na tunog ng paktap sa screen. Matapos ang ilang minutong katahimikan, tumingin siya sa akin at nagsabi ngang hindi ka panipaniwalang katotohanan. Ito ay isang bagong tower condominium sa tabi ng istasyon sa Antipolo. Hindi ito property para paupahan, kundi lahat ay for sale na luxury condominium. For sale? Ibig sabihin binili ito. Ngunit, hindi madali para kay Marco na isang ordinaryong empleyado na makakuhang lawan para sa isang mamahaling condominium na nakakahalaga ng 10 milyong piso. Nang maunawaan niya ang tanong sa aking isip, tahimik na nagsalita si Ate Mendoza. Karaniwan, hindi makakapasa sa appraisal ang isang kita ng asawa niyo. Malamang ay mayroong malaking real estate na ipinansanla. Ang bahay ninyong asawa ay pag-aaring pamilya, hindi ba? Nang marinig ko ang nasalitang iyon, humugot ako ng hininga. Ang lumang kahoy na bahay? Mahigit 40 taon na mas pinahahalagahan ni Aling Florinda. Mayroon itong engrandeng altar na mayos na inaalakan at ang lupain ng mga ninuno na laging ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay. Para sa kanya, nakilala sa komunidad, ang bahay at lupa na iyon ay kanyang pagmamalaki at kayamanan na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Binili ni Marco ang condominium ng kanyang kabit gamit ang bahay ni Aling Florinda bilang sanla? Kasalukuyan pa lang itong hinala. Ngunit agad nating malalaman kung kukunin natin ang titulong lupa mula sa Land Registration Authority. Kung tama ang hinala ko, ibig sabihin ay ipinansanla ng asawa niyo ang bahay ng kanyang magulang nang walang pahintulot ng kanyang nanay. Sa mga salita ni Ate Mendoza, nabigla ako at nawalan ng salita. Si Marco ay niloloko ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at pati na ang kanyang sariling ina. At pinagsasamantalahan ang lahat para sa kanyang sariling kasakiman. Nang sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang smartphone na hawak ko. Tiningnan ko ang screen at may maikling mensahe mula kay Marco. Ngayon, ginamit ko ang lunch break ko para pumunta sa opisina ng gobyerno. Naihain ko na ang annulment papers. Iba ka na ngayon. Kapag nakauwi ka na, bilisan mo nang kunin ang gamit mo at umuwi sa inyo. Malamang ay naniniwala siya na malaya na siya sa lahat nega obligasyon at ipinagmamalaki niya ngayon ang kanyang sarili sa harap nega kanyang kabit. Hindi niya alam na ang lahat ay nabarahan na nga, sinumpa ang salaysay ng pagpapawalang. Bisa, na inihay ni tatay, hindi ako nakaramdam galit o kalungkutan. Sa halip, ang matatag na desisyon na ituloy ang kaso laban sa mga gago na ito gamit, ang kapangyarihan ng batas ay naging matibay sa akin. Nang ipinakita ko ang screen ng mensaheng iyon kay Ate Mendoza, tumango siya ng bahagya at kinuha ang isang blankong papel mula sa kanyang briefcase. Kapag hindi tinanggap ng opisina ng gobyerno ang dokumento, siguradong magpapanik ang asawa niyo at babalik dito. Bago pa iyon, iharap niyo ito. Tinanggap ko ang inihandang Special Power of Attorney at ballpen at matatag kong isinulat ang aking pangalan gamit ang kamay na hindi nanginginig. Sa pamamagitan nito, siya na ang aking formal na kinatawan. Maaari kong simulan ang laban na ito ng may kalamangan. Handa na ang lahat. Ngayon, hintayin na lang natin silang sirain ang kanilang sarili. Nang tanggapin ni Ate Mendoza ang SPA at inilagay sa kanyang briefcase, iyon mismo ang sandali. May malakas na tunog at marahas na binuksan ang pintong silid. Nakatayo sa pintuan. Humihinga ng malalim, si Marco. Nakulay abo ang mukha. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang kinuyom ang berdeng annulment papers na walang awang ibinalik sa kanya mula sa opisina ng gobyerno. Anong ibig sabihin nito? Hoy! Ang malakas na boses ni Marco ay bumiyak sa katahimikan ng silid. Ang kanyang no ay puno malalaking butil ng pawis,
at humihinga siya ng mabilis na parang pupunitin ang unang butones ng kanyang polo. Sa kanyang kanang kamay ay nanginginih na hawa ang basak na berdeng annulment papers. Sabi ngang taga-opisina, hindi raw nila tatanggapin. Sinabotahe mo ako, hindi ba? Sa matinding galit, tiningnan ni Marco ang aking mapaa at akmang susugot sa kama. Ngunit nang humakbang siya pasulong, biglang tumayo si Ati. Mendoza sa kanyang harapan. Siya, na maliit at nakasuot ng navy blue suit, ay nakatingin patas kay Marco. Ngunit wala man lang takot sa kanyang likod. Isang malamig, ngunit nakakapanindak na boses ang nakontrol sa hangin sa silid. Kung lumapit ka pa sa ginang kahit isang hakbang, tatawagin ko ang pulis. Ah, sino ka? Huwag kang makialam sa problema naming maasawa. Sinubukan ni Marco na iwaksi ang kamay ni Ati. Mendoza. Ngunit tahimik na ipinakita ni Ati. Mendoza ang kanyang sunflower badge sa dibdib. Ako si Ati. Mendoza ang kinatawan ng ginang. Simula ngayon, ipinagbabawal ang anumang direktang pakikipag-ugnayan sa ginang. Lahat ng kailangan mo ay ipapaalam sa akin. Abogado? Ang bibig ni Marco ay bahagyang nakanganga. Para sa kanya, ang kanyang asawa ay dapat na masunurin at walang kapangyarihan na babae na susunod sa kanyang nga utos. Hindi niya kailanman naisip na salup lamang ng isang araw ay kukuha ako ng abogada at lalaban sa kanya. Ang kulay kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit na pula tungo sa maputlang asul. Hindi tinanggap ang annulment papers dahil nagayin ang tatay ngang ginang nang sinumpaang salaysay ngang pagpapawalang bisa kahapon. Hindi ka maring unilateral na mapawalang bisa ang iyong kasal ng walang pahintulot ng ginang. Sa kalmadong paliwanag ni Ati. Mendoza. Umiling si Marco na parang hindi makapaniwala. Hindi. Ang bata sa tiyan niya ay hindi ko anak, kaya nga sinabi ni nanay. Nagsimulang magbigay ng mahinang dahilan si Marco. Ngunit sa sandaling iyon, inalis ko ang aking kamay na mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot at tahimik akong nagsalita. Ati. Mendoza. Pakipakita po sa kanya ang medical certificate kanina. Kinuha ni Ati. Mendoza ang file mula sa kanyang briefcase at kinuha ang isang dokumento at itinutok sa harap ng mukha ni Marco. Ito ay isang kopyang resultang DNA test na inihanda ni Dr. Garcia. Ang hindi matinag na ebidensya na nagpapakita na ang kakaibang antibody system ng dugo ni Marco ay 99.9% na tugma sa dugo ngang sanggol. Ang tingin ni Marco ay gumala sa dokumento at nang makilala niya ang nga numero. Humugot siyan hininga. Impossible! Paano nagkaroon ng ganyan? Nakita na niya ito minsan kahapon. Ngunit nang iharap ito sa kanya bilang formal na dokumento, muling bumalik sa kanya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Bukod pa rito, mayroon din akong medical certificate na nagpapakita ng malinaw na medical na batayan na itinula ng iyong nanay ang ginang mula sa likuran. Ito ay malinaw na isang kaso nga. Serious physical injury. Kung maghaing ng reklamo ang ginang, dadapin ang iyong nanay. Sa malamig na babala ni Ati, Mendoza, umatras si Marco at dumikit sa pader malapit sa bintana. Ang basa na bedeng papel ay nahulog mula sa kanyang kamay sa sahig. Teka lang. Hindi sinasadya ni nanay ang ginawa niya. Ako ang magbabayad ng sustento. Kaya, huwag na lang ang pulis. Biglang humingi ng paumanhin si Marco sa isang kawawang boses. Tahimik lang akong nakatayo at tiningnan ang lalaking nanginginih na nakadikit sa pader. Ang taong minahal ang buhay ng kanyang asawa at sinubukang protektahan ang kanyang sariling reputasyon lamang. Ngayon ay ipinakanulo ang kanyang ina para sa kanyang sariling kapakanan. Napakawalang utak at mababaw na lalaki. Nakuha niyo na po ang sustento, hindi ba? Sa aking tahimik na tanong. Nagulat si Marco. Ang 53,000 na kinuha niyo mula sa aking account ng walang pahintulot. Iyon ay ginamit niyo bilang down payment para sa condominium na inyong titirhan kasama si Katrina, hindi ba? Paano mo nalaman ang pangalang yan? Kinuha ko ang smartphone
na nakalagay sa side table at itinutok ang screen sa kanya. Malinaw na nakikita doon ang larawan ng sala ng bagong condominium na ipinadala ni Katrina. Si Katrina ang nakmagandang loob na sabihin sa akin. Lumayas na kayo sa bagong bahay namin, hindi ba? Ang mukha mo sa larawang ito ay mukhang masayang-masaya ka, ha? Napapaligiran ng mga furniture na binili gamit ang prana ni nakaw mo mula sa aking account. Ang mga labi ni Marco ay nangingini sa takot. Ang kanyang perpektong plano ay sunod-sunod na gumuho. Sa wakas ay napansin niya na ganap siyang napapaligiran at walang takas. Bumuntong hininga si Ate Mendoza at binuksan ang notebook na hawak niya. Tungkol sa 63,000 na ninakaw. Magsasagawa kami ng full reimbursement claim. Bukod pa rito, gagawin namin ang lahat ng legal na proseso para sa damages for adultery at damages for physical injury na natamo ng ginang. Imposible. Wala akong ganyang pera. Sigaw ni Marco. Kung gayon, kailangan niyo lang ibenta ang bahay ng iyong nanay. Gayon pa man, ang bahay na iyon ay nang akmang tatapusin ni Ate Mendoza ang kanyang sinasabi, iyon mismo ang sandali. Muling bumukas ang pinto ng silid at ngayon ay pumasok ang isang batang nurse na humihingal. Pasensya na po. Nandito po ba si Dr. Garcia? Ang mukhang nurse ay putlang-putla. Anong nangyari? Tanong ko at sinabi niya sa nanginginig na boses ang isang hindi kapanipaniwalang bagay. Emergency transfer po. Isang babaeng walang malay na nahulog sa hagdanan ang dinala. Ayon po sa tawag mula sa emergency team, ang pangalan niya po ay Florinda. Ang mahinang tunog ng sirena ay tila bumiyak sa makapal na ulap ng ulan habang papalapit. Ang tunog na iyon, na dapat ay nanggagaling sa malayo, ay agad na huminto sa ibaba mismo ng ospital na ito. Ang maligamgam na hangin ay pumasok mula sa siwang ng bintana. At ang matapang na amoy ngang disinfectant ay sumama sa maasim na amoy ngang ulan. Si nanay ay nahulog sa hagdanan. At isang pilit na boses ang lumabas sa lalamunan ni Marco. Malaki ang dilat ng kanyang mata. At tinitigan niya ang batang nurse na parang nakakakita ng hindi kapanipaniwalang bagay. Opo. Ayon po sa radio call mula sa emergency team, nahulog po siya mula sa matarik na hagdanan sa kanilang bahay. Marami po siyang dugo at bumaba po ang kanyang level of consciousness. Kailangan niyo po agad bumaba sa emergency room sa unang palapag. Sa galit na boses ng nurse, tuluyang nawala ang dugo sa mukha ni Marco. Gumagapang siya at dali-dali siyang lumabas ng silid. Sa sahig ay naiwan ang basag na berdeng annulment papers. Nakatingin sa nakabukas na pinto. Tahimik akong huminga sa kama. Walang kalungkutan o pag-alala ang naramdaman ko. Kakaiba. Ang aking biyenan na bumali-balewala sa buhay sa aking sinapupunan at itinulak ako ng may malami na salita kahapon. Ngayon, pagkatapos lamang ng isang araw, siya ay nahulog mula sa parehong lugar at dinala rito. Sinasabi nga, karma. At ang katotohanan ay minsan nakakatakot na tumpa sa pagbalansengam gabagay. Nakatingin ako sa aking makamay na nakalagay sa kumot at tahimik na naramdaman ang kakaibang takbong kapalaran na ito. Ginang, ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Ate Mendoza, na mababa at kalmado, ang bumiyak sa katahimikan. Nakaupo siya muli sa upuang bakal at mabilis na i-scroll sa screen ng kanyang tablet. Kakasen lang ng staff ng aking opisina ngang data ng titulo ng lupa ngang tipolo. Tiningnan ko si Ate Mendoza ng seryoso. Tama ang hinala ko kanina. Ang bahay at lupa na iyon ay mayroon ng real estate mortgage na 50,000. Ibig sabihin, ito ay ipinansanla para sa malaking utang. 50,000. Hindi ito halaga na madaling mahiram para sa isang ordinaryong empleyado tulad ni Marco. Si Aling Florinda, na kilala sa komunidad, ang lupain ng maaninuno na mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang buhay. Hindi niya papayagan na ipinansanla ito. Malamang ay kinuha ng asawa niyo ang selyong nanay niyo
at ang titulong lupa ng walang pahintulot, at pinalsipika ang mga dokumento. Ito ay isang kaso ng falsification of public documents, isang seryosong krimen. Naramdaman kong nilamig ang aking gulugot sa mga salita ni Ate Mendoza. Ipinansanla ni Marco ang lahat ng ari-arian ng kanyang nanay nang walang pahintulot para makabili ng bagong luxury condominium kasama ang kanyang kabit. Nang sandaling iyon, may maliit na pag-alinlangan ang lumitaw sa aking dibdib. Ang pagkahulog ba ni Aling Florinda sa hagdanan ay isang simpleng aksidente lamang? O ito ba ang resulta ng isang pagtatalo tungkol sa titulong ng lupa o sa utang? Ate Mendoza, gusto ko pong pumunta sa emergency room sa unang palapag. Kailangan ko pong makita ng personal. Nang mahinang hilingin ko, bahagyang tumango si Ate Mendoza. Agad niyang tinawag ang nurse, at dahan-dahan akong lumipat sa wheelchair na inihanda. Umalog ang IV, at may mapurol na sakit sa aking likod, ngunit nakakagulat na malinaw ang aking isip. Ang tunog ng gulong ng wheelchair na kumiskis sa linoleum na sahig ay umaling-awngaw. Tahimik na itinulak ni Ate Mendoza ang aking likod, at bumaba kami sa unang palapag gamit ang elevator. Habang papalapit kami sa waiting area ng emergency room, naririnig ang tensyonadong hangin at ang bulong-bulungan ng mataw. Nang bumukas ang automatic door, ang bumulaga sa akin ay ang figura ni Marco na nakakuyom ang ulo sa isang mahabang upuan. Ngunit hindi siya nag-isa. Sa harap niya ay nakatayo ang isang batang babae na nakasuot ng matingkat na pink na one-piece dress. May hawak siyang mamahaling designer bag. At sa tabi niya ay nakita ko si SPO1 Morales, ang pulis na nasa aking silid kanina na nakasuot ng gray suit. Bakit nangyari ito? Ano ang sinabi mo kay nanay? Umiyak na sumigaw si Marco sa batang babae. Ang babaeng iyon ay si Katrina, ang kabit na nakpadala sa akin ng mapanuksong larawan sa smartphone. Walang bakas ng pagsisisi, sumagot siya ng malamig. Bumisita lang ako. Sinabi ko lang sa kanya na lumayas na siya sa bahay dahil sanla na yon para sa utang at kailangan na naming angkinin. Biglang nagelo ang hangin sa waiting area. Ang matinis na boses ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa mekanikal na puting pada, at nang bigla siyang namula at sumugod sa akin, kinalabit ko lang ang kamay niya. Ang pagkahulog niya sa hagdanan ay dahil sa kapabayaan niya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ako makapaniwala. Ang aking biyanan ay inagawan ang kanyang bahay at itinula ang babaeng balak niyang agawin ang lahat mula sa akin. Maingat na binuksan ni SPO1 Morales ang kanyang itim na notebook. Ang tunog ng pagbuklat ng papel ay umalingaw-ngaw sa malamig na waiting area. Ang nakakainis na tunog ng lumang fluorescent light ay umalingaw-ngaw mula sa kisame ng emergency waiting area. Ang amoy na labis na artificial na matamis na pawango. At sa ilalim nito, ang mahinang amoy ng kalawang na bakal na parang sariwang dugo. Ang aking kamay na umahawak sa malamig na metal na andrail na wheelchair ay kakaiba na walang pangginginig. Ibig sabihin, nagtalo kayo sa biktima at itinulak mo mismo ang biktima mula sa agdanan. Tama po ba? Kinumpirma ni SPO1 Morales sa isang mababa at walang emosyong boses habang nagsusulat sa itim na notebook. Ang matigas na tunog ng ballpen ay umalingaw-ngaw sa tahimik na puting espasyo. Sinabi ko na nga po na siya ang unang nanakit. Sumigaw si Katrina sa matinis na boses habang galit na iniwawagayway ang laylayan ng kanyang matingkat na pink na one-piece dress. Nang sabihin ko na ako ang magluluwal ngang mahalagang tagapagmana ni Marco, bigla siyang namula at sumugot sa akin. Kinalabit ko lang ang kamay niya para protektahan ang aking anak. Tila hindi niya naunawaan na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pag-amin nga. Serious physical injury. Sa harap ng pulis. Gusto lang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at magwala. Sa kanyang paanan si Marco, na nakakuyom ang ulo, ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang kanyang mamata ay blanco. At ang kanyang balikat ay nanginginig ng husto. Malamang ay napansin na niya na ang kanyang makasinungalingan ang naging sanhi ng pagtatalo ng kanyang ina at kabit.
na nagdulot ng pinakamasamang trahedya. Ang makasinungalingan na inipon para sa kanyang sariling kapakanan ay naging isang rumaragasang agos na ngayon ay babalot sa kanya. Tahimik na itinulak ni Ate Mendoza ang aking wheelchair at ipinarada sa isang lugar na malayo sa kanila. Napansin ni Katrina ang tunog ng pag-iskandal ng wheelchair at lumingon dito. Sa kanyang tingin sa akin, malinaw na makikita ang pagama. Ay, ikaw pala ang asawa ni Marco na pinaalis. Hindi ba? Tamang-tama. Bilisan mo nang ilabas ang annulment papers at mawala ka na sa harapan namin. Sinabi niya ng may ngisi na hindi man lang naunawaan ang kanyang sitwasyon. Bago pa ako makasagot, mabilis na humakbang pasulong si Ate Mendoza. Nakatingin ang babaeng nakasuot ng navy blue suit sa kanya nang may dignidad, hindi tinanggap ang annulment papers. Siya ay kasalukuyan at mananatiling legal na asawa ni Marco hanggang matapos ang legal na proseso. Ano ba ang sinasabi mo? Ang bahay na iyon ay magiging amin na, kaya ikaw. Nang tumawa si Katrina, agad na kinuha ni Ate Mendoza ang makapal na file mula sa kanyang briefcase at inabot kay SPO1 Morales. SPO1 Morales, ang ginang na ito ay itinulak din mula sa hagdanan sa Antipolo kahapon. Ang salarin ay si Florinda, na kasalukuyang nasa emergency room. Sa mga salitang iyon, matalas na naningkit ang mamatang investigador. Ito po ang medical certificate na nagpapakita ng medical na batayan at ang resultang DNA test na nagpapatunay na ang bata sa sinapupunan ay walang duda na anak ni Marco. Tinanggap ni SPO1 Morales ang madokumento at tahimik na binasa. Lalo pang bumigat at lumamig ang hangin sa waiting area. Kagabi, itinulak ng nanay ang kanyang buntis na asawa. Ngayon, itinulak ng kabit ang nanay. Isang sinumpa ang hagdanan, hindi ba Marco? Ang boses ng investigador na may halong pangungutya ay tumagos sa likod ni Marco. Si Marco ay humugot ng maikling hininga at nakuyom ang makamay sa kanyang tenga at umupo sa sahig. Teka, anong ibig sabihin niyo? Sabi ni Marco, anak daw ng ibang lalaki ang bata sa tiyan ng babaeng yan. Nakpapanik si Katrina at malakas na inalok si Marco. Ngunit hindi doon nagtapos ang pag-usik ni Ate Mendoza. Bukod pa rito, may kaso rin ng attempted estafa sa tatay ng ginang, theft ng 3,000 mula sa deposit ng ginang. At higit sa lahat, itinutok ni Ate Mendoza ang data ng titulo ng lupa na kakakuha lang niya mula sa Land Registration Authority sa harap ng mukha ni Katrina. Ang mortgage contract na ando 50 milyon na peke na ginamit ni Marco sa selyo ng nanay niya. Ando 50 milyon? Biglang nawala ang dugo sa mukha ni Katrina. Ang bagong luxury condominium na tinitihan mo ay binili ni Marco gamit ang bahay ng kanyang nanay bilang sanla ng walang pahintulot. Ang asawa mo ay nakagawa ng isang seryosong krimen na falsification of public documents. Kung hindi mabayaran ang loan, ang bahay ng nanay niya at ang iyong condominium ay kakangkamin lahat ng bangko. Impossible! Nahulog mula sa kamay ni Katrina ang kanyang mamahaling designer bag at bumagsak sa sahig. Iyon ang sandali nang gumuho ang kanyang pangarap na magpakasal sa isang mayaman na anak at mamuhay ng marangya. Siya rin ay nalinlang sa mga kasinungalingan ni Marco at naging biktima ng isang hindi na may babalik na seryosong krimen. Sa waiting area na puno ng matinding kawalan ng pag-asa at pagkalito, biglang may tunog ng mabigat na makina ang umalinggaw. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na stainless steel door ng emergency room. Ang lumabas ay isang matandang doktor na nakasuot ng puting uniforme sa ibabaw ng kanyang surgical scrubs. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at mabigat na hangin matapos ang isang tensyonadong operasyon. Ang pamilya ni Florinda? Sa mababang boses ng doktor, gumagapang na tumayo si Marco. Nasalfaje po ba si nanay? Sa kanyang pakiusap, sinabi ng doktor ang isang malupit na katotohanan. Nakaligtas po ang kanyang buhay, ngunit malubha ang pinsala sa kanyang cervical spine. Nakakalungkot, ngunit hindi na po niya kayang igalaw ang kanyang lig pababa. Nawalan ng lakas ang mapaa ni Marco, at muli siyang bumagsak sa kanyang kinatatayuan.
Ang kanyang magasinungalingan ay nag-agaw sa kanyang nanay ng kalayaan habang buhay. Ngunit hindi lang iyon ang tunay na impyerno. Itinaas ng doktor ang transparent na plastic bag na hawak niya at tiningnan si Marco at Katrina ng malamig. Sa loob ng bag ay may isang basang lumang papel na puno ng dugo. Nang bumalik ang kanyang malay, hawak-hawak itong nanay niyo habang humihinging tulong. At sa kanyang mahinang bibig, paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong salita. Inyabot ng doktor ang plastic bag kay Espeoyeden Morales. Tawagin ang pulis. Inagaw ng aking anak at ng babaeng iyon ng aming bahay. Sa sandaling iyon, tuluyang na yelo ang hangin sa waiting area. Ang transparent na plastic bag na hawak ang doktor ay umalok sa hangin ang air conditioner at nakdulot ang tayong tunok. Sa malamig na hangin ng waiting area, ang matapang na amoy ng disinfectant at ang sariwang amoy ng dugo ay patuloy na naghalo. Mahigpit kong hinawakan ang handrail ng wheelchair at tahimik na tiningnan ang dalawang figura na gumuho sa aking harapan. Maingat na tinanggap ni Esposito Morales ang bag gamit ang kanyang guwantes na goma. Ang nasa loob ay isang kopya ng dokumento na puno ngang itim at pulang mansa ng dugo. Ito ang loan agreement na 50 million na itinuro ni Ate Mendoza kanina. Malamang ay nakita ni Florinda ang tiyak na ebidensya ng pagtataksil na ito sa bahay bago siya itulak at matindi niya itong pinaktanungan. Ang lupay ng mga ninuno at ang lumang bahay na mas pinahahalagahan niya, ang kanyang reputasyon at mapagmataas na pagmamalaki sa komunidad, ay inagaw lahat ng kanyang anak na pinakamamahal niya. Nang malaman niya na ang kayamanan na pinrotektahan niya ng husto, kahit pa pinaalis niya ako at ang buhay sa aking sinapupunan, ay isang ilusyon lang mula pa sa simula. Gaano kaya kalaki ang kawalan na pag-asa na iyon? Ang salitang karma ay minsan nakakatakot na tumpa sa pagbalansa ng mga bagay sa ganitong brutal na paraan. Hindi. Gusto ko lang na makaroon si nanay ng bagong bahay. Humihinging paumanhin si Marco habang nakaluhod ang kanyang makamay sa sahig at nagbigay ng makasinungalingan. Ngunit walang makikinig sa dahilan ng isang lalaki na nakpasakit sa kanyang nanay na maging paralyzed habang buhay at inagaw ang lahat ng kanyang ari-arian. Ito ang napakawalang saysay na katapusan ng isang lalaki na nag-alala lang sa kanyang sariling kapakanan at sinubukang itapon ang kanyang asawa. Nang sandaling iyon, may tunog na matigas na takong ang sapatos na umalingaw-ngaw sa waiting area. Wala akong kinalaman dito. Gawa-gawa lang lalaking yan. Sinubukan ni Katrina na tumakas papunta sa labasan ng bigla. Ngunit pinigilan siya ni Esposito Morales sa matalim na boses. Huwag kayong gumalaw. Nag-amin kayo sa harap ko, isang pulis, na itinulak niyo ang biktima. Hindi ba? Hindi ko sinasadya. Patay na ang matandang babae. Kasalanan niya. Malamang ay hindi niya. Napansin na ang kanyang mapangahas na salita ay lalo pang magpapahirap sa kanya. Dahan-dahang isinara ni Esposito Morales ang kanyang itim na notebook. Ang biktima ay bali ang kanyang lig at malubha ang kanyang kondisyon na paralyzed habang buhay. Hindi ito simpleng aksidente, kundi isang seryosong krimen na serious physical injury. Nawala ng takas si Katrina at bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Ang matingkad na pink na one-piece dress ay puno ng dumi sa sahig na mukhang katawa-tawa. Nang mapansin ni Marco na nawala na ang lahat, bigla siyang humiyaw at lumapit sa aking wheelchair. Hoy, sabihin mo rin sa pulis. Mag-asawa tayo, hindi ba? Hindi pwede na maaresto ang tatay para sa kapakanan ng bata sa tiyan. Ang kanyang kamay na humahawa sa laylayan ng aking pantalon ay basa ng pawis at nanginginig. Tahimik kong inalis ang kanyang kamay gamit ang malamig na tingin. Tatay, ang lumabas sa aking bibig ay nakakagulat na malamig at tahimik. Kagabi, itinulak ako ng nanay mo sa hagdanan. At kaninang umaga, itinulak mo sa akin ang berdeng annulment papers. Hindi ba? Simula ng araw na iyon, hindi ka na ama ng batang ito at hindi ka na parte na aking pamilya. Nang tahimik kong ilagay ang aking kamay sa aking puson, nagulat si Marco na parang tinamaan ng kidlat. Dun, humakbang pasulong si Ate
Mendoza at ibinalibak ang dalawang makapal na puting sobre sa harap ni Marco at Katrina. Ang malakas na tunog ay umalingaw sa malamig na sahig. Bukod sa kaso ng krimen, mananagot din kayo sa sibil na kaso. Ang malamig na boses ni Ati Mendoza ay umalingaw sa waiting area. Ang formal na petition for annulment mula sa ginang. At ang demand letter for damages para sa adultery. Bukod pa rito, kasama rin dito ang demand for reimbursement para sa 1 milyon na ninakaw. Hindi namin mababayaran yan. Nalinlang din ako. Sumigaw si Katrina, ngunit walang awa si Ati Mendoza. Kung hindi niyo mababayaran, sasalawahan lang namin ang inyong sweldo. Kung kinakailangan, ipapaliwanag din namin ang sitwasyon sa inyong mamagulang. Sa mga salitang iyon, tuluyang nawalan ng salita si Katrina at umiyak. Tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang makamay. Ang kanyang pangarap na maging asawa ang isang mayaman na anak ay gumuho. At ang natira ay ang kriminal na record at malaking utang. Nakatingin si Marco sa puting sobre na nahulog sa sahig at humihikbi. Ang krimen ng pagnanakaw at falsification of documents na magiging dahilan ng kanyang agarang pagkatanggal sa trabaho kung malaman ng kumpanya ang kaso ng serious physical injury na ginawang kanyang kabit, ang malaking danyos perwisyo at ang malaking gastos sa pagpapagaling ng kanyang nanay na tatagal habang buhay. Ang kanyang reputasyon, ari-arian, at lahat ng pinilit niyang protektahan ay naging abo na dahil sa kanyang sariling kamangmangan. Mula sa malayo, naririnig ang tunog ng sunod-sunod na mabibigat na yapa sa pasilyo. Mga pulis na rumesponde sa tawag ni SPO Ins Morales. Sa kanilang baywang, may tunog ng malamig na metal na nakabangga. Ibinaba ni SPO Satu Morales ang kanyang malamig na tingin sa dalawang nakahandusay sa sahig at nagsabi sa mababang boses, "Kung gayon, sasamahan niyo kami sa istasyon. Hindi ito pagpunta ng kusanglob, kundi sa pilitan." Ang hangin sa waiting area ay bumigat na parang naputol ang isang mahigpit na lubid at pinuno ng katahimikan. Ang mayapa nga pulis na papalapit ay parang mayapa nga matayan, na unti-anting pumipigil sa kanila. Nakatingin si Marco sa puting sobre na nakakalat sa sahig at sa annulment papers na kanyang kinuyom at humiyaw na parang isang hayop. Mukhang naunawaan na niya kung ano ang nawala sa kanya, pamilya, kabit, social status, pera. Lahat ng iyon ay isang impyernong kadena na dulot ng kanyang sariling kasakiman at kasinungalingan. At ngayon lang niya ito napagtanto. Maingat na inilagay ni Ati Mendoza ang kanyang kamay sa aking wheelchair nang hindi ko napansin at marahan akong itinulak. Mula sa kanyang madaliri ay naramdaman ko ang profesional na lakas at ang tahimik na pagmamalasakit ng isang babae. Hinarangan ng mga pulis ang dalawa. Ang silver na posas ay malamig na kumikinang sa ilaw ng fluorescent. Isang nakakainis na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. At unang ipinaso ang dalawang kamay ni Katrina sa likod. "Ayoko. Bitawan niyo ako. Nasaan ang designer bag ko? Pakipulot niyo." Mas inaalala ni Katrina ang kanyang mamahaling bag na puno ng puti kaysa sa kanyang pagkaresto. Tahimik ko lang tinitigan ang kanyang mababaw na pananaw. Hindi niya kailanman maintindihan kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. At si Marco, na pinili siya bilang kabit at sinubukang itapon ako. Ang halaga niya bilang isang lalaki ay ganun lang. Sumunod, kumapit din ang malamig na metal sa pulso ni Marco. Hindi siya lumaban, nakatingin lang siya sa kisame ng blanco. Ang kanyang mata, ng isang taong sinubukan kong mahalin bilang pamilya at asawa, ay hindi na sinasalamin ang sinuman. Bago dalhin ang dalawa, muling lumingon si SPO Satu Morales sa akin. "Ginang, sa hinaharap, hihilingin po namin sa inyo ang prosesong paghahain ng reklamo at ang pagtestimonya sa korte. Ayos lang po ba?" "Opo. Natural lang po. Sasabihin ko po ang lahat ng totoo." Sa aking matatah na salita, malalim na tumango ang investigador. At tahimik na nagbigay galang bago dinala ang dalawa. Mula sa waiting area, lumayo ang hiyaw ni Katrina na punong sa manglup at ang mga yapa ni Marco na ganap na nawalan buhay.
Sa waiting area na bumali ang katahimikan, malalim akong huminga. Sumilip ako sa labas ng bintana at napansin na humina na pala ang malakas na ulan at isang bahagyang liwanag ng paglubok ng araw ang sumisikat mula sa ulap. Tapos na po, ginang. Malumanay nang ngumiti si Ate Mendoza sa tabi. Ngunit ang laban na ito ay magpapatuloy pa ng kaunti. Ang claim for damages, ang annulment process at ang pagtukoy ng responsibilidad sa pagpapagaling ni Aling Florinda. Susuportahan ko po kayo ng buo hanggang matapos ang lahat at makatayo kayo sa simula ng bagong buhay. Nagpasalamat ako sa kanya ng buong puso sa mga salitang iyon. Salamat po, Ate Mendoza. Dahil po sa inyo, hindi. Lahat po ito ay dahil sa inyong tapang at kalmado na pagkalap ng ebidensya. Itinuro ni Ate Mendoza ang floral na baby book na mahalaga kong pinoprotektahan. Sa loob nito ay hindi lang masasamang sulat, kundi ang talaan din kung gaano niyo pinahahalagahan ang batang ito bilang isang nanay. Iyon ang pinakamalakas na ebidensya. Mahigpit kong niyakap ang baby book sa aking dibdib. Dati, ito ay isang aklat na tinatakot ako nga sumpa na isinulat ni Aling Florinda. Ngunit ngayon, parang ito ay isang medalya ang tagumpay na nagpapatunay na kami ng aking anak ay nanalo laban sa walang kabuluhang kasamaan at nakamit ang bagong kinabukasan sa aming sariling kamay. Habang ibinabalik ang wheelchair sa elevator, ang nurse na nakasalubong namin ay nag-alalang lumingon sa amin. Walang pakialam sa sinuman. Inunat ko ang aking gulugod at naglakad ng may dignidad. Wala nang sinuman ang makapagpapababa sa akin o makapagpapahulog sa akin sa hagdanan. Nang bumalik ako sa silid, ang liwanag na sumisikat mula sa bintana ay malumanay na nagpapaliwanag sa bawat sulok ng silid. Umupo ako muli sa kama at tiningnan ang malawak na kalangitan sa labas ng bintana. Malayo sa bengge, nagiza akong nakasurvive. Kahit nasaktong. Sa aking kamay, tanging paasa ang hawak ko. Isang mali na buhay na malakas na tumitibo sa aking sinapupunan. Bukas, pagkatapos kong lumabas sa ospital na ito, balak kong tawagan ang aming bahay. Nag-alala ang aking magulang. Ngayon, ako at ang anak ko ay magsasama para protektahan sila ng buong pagmamahal. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon. Ang maalaala ni Marco at ang mapangungutya ni Aling Florinda ay magiging malalayong nangyari na lamang sa nakaraan at mawawala sa kalangitan. Magsisimula akong bagong pangalan, bagong buhay, at bagong kinabukasan sa aking sariling kamay. Ang kulay orange ng paglubog ng araw ay mainit na nagpinta sa dingding ng silid. Biglang naramdaman kong malakas na tumalon ang batas sa aking sinapupunan. Iyon ay parang isang malakas na pagsuporta sa akin. Ngumiti ako at binuksan ang bintana. Ang hangin na pumasok mula sa labas ay ang amoy ng basang aspalto pagkatapos ng ulan at ang mahinang amoy ng lupa. Iyon ang amoy ng simula ng bagong season. Sige, simulan na natin. Ako at ang anak ko sa bagong buhay. Muli kong sinabi sa aking sarili at malalim na yumuko sa papalubog na araw. 6 na buwan na ang lumipas. Umikot ang mapanahon, at ang malamig na araw and ulan ay parang matagal ng nakaraan. Namumuhay ako ng tahimik at payapa kasama si Tatay Ben at Nanay sa aming bahay sa Benguet. Sa labas ng bintana ay makikita ang mabundok na puno ng malambot na luntian. Ang mabigat na hangin na naranasan ko sa Antipolo noon ay parang kasinungalingan na ngayon. Ang resultang kaso ay lahat ay naresolba ayon sa batas. Sina Marco at Katrina ay inutusan na magbayad ng malaking halaga bilang damages sa akin, reimbursement ng ninakaw na pera, at damages para sa kaso ng serious physical injury. Wala silang ganoong kalaking pera. At ang kanilang pangarap na magsimulang bagong buhay ay agad na naglaho na parang bula. At higit sa lahat, ang pinakakinatatakutan nila ay nagkatoto. Ang bahayang maaninuno na kusang ipinansanla ni Marco. Sa huli, dahil nawalan sila ng kakayahang magbayad, ang bahay na iyon ay inagaw at isinubasta. Ang ulat na dumating mula kay Ate Mendoza ay naglalaman ng paglalarawan kung paano sila naglinis ng bahay.
Matagal na pinamunuan ni Aling Florinda ang komunidad bilang isang kilalang tao at buong pagmamalaki na pinrotektahan ang lumang bahay na iyon. Ngayon, nakita ng mga kapitbahay ang mga realtor na naglalakat sa altar ng nakasapatos at may karatula na for sale sa harap ng bahay na may malamig na tingin. Para kay Aling Florinda, na mas inaalala ang reputasyon. Wala nang mas masakit na wakas kaysa dito. Bukod pa rito, natuklasan din ang katiwalian ni Marco sa kanyang trabaho at siya ay tinanggal. Dahil sa utang at sustento, at ang pagkaantala ng kanyang bayarin sa akin, ang kanyang legal na asawa, ay nadagdagan pa ang malaking late payment penalty. Hindi na niya kailanman mababayaran ang kanyang nga kasalanan sa buong buhay niya. Nagiwalay na sina Katrina at Marco, at ngayon ay patuloy silang nagdedemanda sa isa't isa. Wala nang bumibisita kay Aling Florinda na nasa nursing home. Dati sumisigaw siya tungkol sa tagapagmana at reputasyon, ngunit ngayon ay hindi na siya makapagsalita at nakatingin na lang sa puting kisame. Ang pamilya na binuo namin ay hindi pala nakabatay sa tunay na pagmamahalan at tiwala. Kaya, nang gumuho ito, walang tunog at madali lang itong nasira. Ito ang wakas ng daan na pinili nila. Ang karma ay hindi natutupad sa pamamagitan ng paghihiganti ng iba. Ang mamasamang gawa na ginawa mo ay babalik sa iyo, pipigilan ang iyong lig, at sa huli ay mawawala sa iyo ang mga bagay na pinahahalagahan mo. Naintindihan ko ng buong puso na iyon ang batas ng mundo. Marahan kong hinaplos ang bata sa aking sinapupunan. Dati sinasabi nila na hindi dugong aming pamilya ang aking anak. Ngunit ngayon, ang buhay na ito ay lumalaki ng malusok, napapaligiran ng malalim na pagmamahal namin ng aking mga magulang. Ang kanilang mga salita na parang sumpa ay wala ng epekto. Kami ay lumalayo na patungo sa isang maliwanag na hinaharap na hindi nila kailanman naisip. Kabanata 15. Ang boses ng bagong buhay at ang tahimik na tagumpay. Ang sikat ng araw sa taksibol ay mainit na sumisikat sa salang ng aming bahay. Ang amoy ng wayan at ang halimuya ng mabulaklak ng plum sa hardin ay dahan-dahang pumasok mula sa bintana. Sa aking mabisik ngayon ay may maliit na init. Isang bagong silang na buhay. Isang maliit na iyak ang lumabas sa aking anak. Nang titigan ko ang kanyang mamata, naramdaman ko na ang lahat ng paghihirap at kalungkutan na naranasan ko ay bahagi ng aking paglalakbay upang makilala siya. Sina Tatay Ben at Nanay ay nakangiting umiiyak habang nakatingin sa amin mula sa labas. Talagang napakatataka. Bulong ni Tatay, na naglalaman ng lahat na emosyon na hindi niya masabi noon. Ako ay pinoprotektahan ng aking mga magulang. Pinoprotektahan ko ang anak na ito, at sa wakas ay nakamit ko ang simpleng kaligayahan. Naunawaan ko na ngayon kung gaano kalaki ang kayamanan ng pagmamahal sa isang maliit na buhay at ang paggawa ng bawat araw ng mayos, nang hindi naaalala sa reaksyon ng iba, at nang hindi nagpaplano na masama para saktan ang iba. Hindi ko na naririnig ang tunog ni Marco at Katrina. Malamang ay namumuhay sila ng malungkot sa kung saan. Nakakulong sa kanilang nakaraang kaluwalhatian at sariling kasakiman. Ngunit wala na akong pakialam sa kanila. Wala silang espasyo sa aking mundo, kahit 1 milimetro. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Kahit nadala niya ang kanilang dugo, mamumuhay siya bilang isang ganap na bagong tao. Hindi siya masasaktan nege sinuman. At hindi rin niya sasaktan ang sinuman. Kundi magiging matuwid. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Nang halikan ko ang kanyang maliit na noo, huminga ang sanggol ng payapa sa aking dibdib. Sa labas, naririnig ang huning ng ibon. Ang kalangitan ay mataas at malinaw. Hindi na kailangang balikan ang nakaraan. Tapos na ang aking laban. Nagsisimula na ang tunay kong buhay dito. Binuksan ko ang bintana at malalim na huminga ng hangin ng taksibol. Sa isip ko pa lang, gumagaan na ang aking puso sa pag-isip kung gaano kaakit-akit at maliwanag ang bawat araw sa hinaharap. Hindi na ako ang malungkot na ako na naglalakad sa malamig na pasilyo ng ospital noon.
Ako ay isang nanay. At bilang isang babae, matatag akong nagsimula ng maglakad sa aking sariling mapaa. Sige, simulan na natin. Ang aming bagong kwento ay sisimulan dito. Muli kong sinabi sa aking sarili. At malalim na yumuko sa papalubog na araw. Isang taon na ang lumipas. Isang huling liham ang dumating mula kay Ati Mendoza. Sa sobre ay nakasulat ang isang tahimik na ulat na parang ibang tao ang sumulat. Sina Marco at Katrina ay namumuhay ng nagtatago sa isang maliit na bayan na may malaking utang. Naglaho na ang pangarap ngang mamahaling condominium at araw-araw silang nagtatrabaho ng part-time para makapagbayad. Wala nang pagmamahalan sa pagitan ng dalawang dating naghamak sa akin at araw-araw daw silang nagbabangayan. Ang gastos sa pagpapagaling ni Aling Florinda at ang pagbabayad ng damages ay labis na nagpapahirap sa kanilang buhay. Bahay, ari-arian, social credibility. Lahat ng pinahahalagahan nila ay nasunok at nawala dahil sa kanilang sariling kasakiman. Wala nang sinuman sa komunidad ang nagbanggit ng kanilang pangalan. Ang bahay na pinamunuan ni Aling Florinda bilang isang kilalang tao ay ngayon ay may bagong naninirahan at naririnig ang ingay ng mga bata. Ang aking alaala at ang kanilang presensya ay tahimik na naglalaho sa nakaraan. Wala na sa aking kamay ang makopyang lumang dokumento. Sinuno ko iyon. Hindi ko na kailangang hawakan ang maruming talaan ng nakaraan. Ang aking anak ay lumalaki ng malusok. Kung sakaling lumaki siya at magtanong, anong klaseng tao ang tatay ko? Tiyak na sasagutin ko siya. Siya ay isang taong mas pinahahalagahan, kakaysa kanino man at sinubukang protektahan ka, at lumaki ka na napapaligiran ng maraming mapagmahal na tao. Ang kanilang anino ay hindi ko hahayaan na mahalo sa kasaysayan gan aking pamilya kahit isang pata. Sa labas ng bintana, tahimik pa rin ang hangin ngayon. Umiikot ang mapanahon at muling papalapit ang bagong taxibol. Tapos na ang paghihiganti at pot. Ang natira sa akin ay ang tuwid na daan tungo sa kapayapaan at kaligayahan. Marahan kong hinawakan ang maliit na kamay nga aking minamahal na anak. Ang kanyang kamay ay nakakagulat na maliit, ngunit punong potensyal para sa kinabukasan. Ang tunay na satisfaction ay marahil hindi ang pagtalo sa iba, kundi ang pagpapatawad sa lahat ng nakaraan at ang kakayahang mahalin ang iyong sarili. Hindi na ako lilingon. Magpapatuloy lang ako sa paglalakad ng payapa at tahimik patungo sa liwanag sa aking harapan. Dahil, tulad ng ipinangako ko noong araw na iyon sa malamig na pasilyo ng ospital, binuksan ko ang aking buhay sa aking sariling lakas. Ngayon ang aking kwento ay ganap ng magtatapos. Umaasa ako na ang bawat araw sa hinaharap ay mapupuno lamang ng magagandang alaala.